pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nangingibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam niyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami na kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na. Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link, ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking.
Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na subukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok online franchise operator for a special unlimited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Hello, mic test. Mic test. Mic test. Sa unang araw ng Pasko, binigay sa'kin ng nobya ko isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa'kin ng nobya ko dalawang payong at isang basketball na bago. Sa pangatlong araw ng Pasko, binigay sa'kin ng nobya ko tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Pang-apat na araw ng Pasko, binigay sa'kin ng nobya ko apat na patong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Ikalimang araw ng Pasko, binigay sa'kin ng nobya ko limang pulang logo. Apat na patong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Hi guys! Magandang araw na naman sa inyong lahat. Kamusta po mga ka-Tok-Tok, no? Nandito na naman tayo para sa isa na namang Tok-Tok Franchise Delivery Service Orientation. Yan, lahat ng kailangan nyo malaman para sa negosyo natin. I-explain po natin sa gabing ito. Kamusta kayo lahat? Sa mga hindi pa po nakilala sa akin, ako nga pala ang inyong President Tok-Tok Orientor. Ang pangalan ko po si Assistant Director Jeffrey Antonio Angat. Binabati ko kayo lahat. Grabe po. Napaka-exciting talaga ng negosyo natin. So, ready na ba kayo? Kung ready na kayo, ready na rin ako. Okay, simulan na po natin ang ating orientation ngayon. Sa araw na ito, yes! Di ba? Yes na yes na yes. Mga katok-tok, yan, ipatok-tok mo na yan. Okay, very good. I-share ko na po ang aking slide. Welcome, welcome, welcome po sa ating TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation. Binabati ko kayong lahat. Ito po ang ating makabago. Ito ang pinakabago at pinakauna, the only online franchise delivery service sa buong Pilipinas. If I'm not mistaken, sa buong mundo. Okay, binabati ko kayong lahat. So ano ba itong TokTok na to? Bago natin pag-usapan po ano yung TokTok, gusto ko lang muna magbalik tanaw tayo kung ano yung mga nangyari, especially sa panahon ng pandemya. Nung nagsimula po ang 2020, tayo po ay binulabog ng balita na merong isang sadyang nakakamatay at mapanganib na virus ang kumakalat sa buong mundo na nagresulta sa tinatawag na pandemya or pandemic. No? Pag sinabi mong pandemic, ito ay nakakaapekto na ng maraming mga lugar, no? Maraming mga bansa at kumakalat na po ang sakit.
So dito po sa Pilipinas, makikita natin hindi po tayo exempted, no? Nakarating na po ang pandemya sa Pilipinas at marami po ang naapektuhan talaga, no? Ayan po. So ito po yung eksena natin ngayon, no? Talagang tayo nag-iingat, tayo naka-face mask, naka-face shield po, nagso-social distancing. Kasi nga po, wala pa hong mina-manufacture na vaccine na talagang lumalaban po sa pandemya, okay? So ngayon, anong naging resulta ng pandemya na to? Marami ho sa ating mga kababayan ang nagkaroon ng nawalan ng trabaho, di ba? Kasi nga, syempre, pandemic, no, kumakalat ang sakit, lahat po nag-iingat, lahat po takot lumabas, no? Wala akong pumapasok sa trabaho, yung mga kumpanya po napilitan po magsara kasi nalulugi na po sila. Kaya marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng hanap buhay. Ayan po. Kagaya ho nitong picture na nakikita nyo, ito po yung ilan sa mga factory workers at mga jeepney drivers na humingi na po ng limos at tulong, no, sa gitna ng pandemya noong mga unang buwan, no, nung pagpasok ng taon na to. Ayan, no, di ba? Yung mga matitindi po yung mga lockdown, ayan ho, di ba? Hindi lang ho sa kalusugan, no, pati ho sa ekonomiya na rin. Ito po ay nagresulta sa maraming kumpanya, maraming mga pabrika, maraming mga trabaho na wala kasi ang dami po nagsara, record high po, no? Ang daming nagsara ng mga kumpanya. Ayan, sanhi talaga ng paglaganap ng itong ating pandemya. Hindi po accepted dyan yung mga OFWs na mga kababayan natin na dahil hindi lang po dito sa Pilipinas, pati sa ibang parte ng mundo, no? Sa ibang parte ng mundo, ito rin po ay lumalaganap. Kaya po marami rin po sa mga kababayan natin na-terminate, no? Nawalan ng trabaho. Kaya ano po nangyari? Sila po ay bumalik dito sa ating bansa, nawala na ng kasiguraduhan kung sila po ay makakaalis pa at makakapagtrabaho sa abroad. Tama? Kaya po ngayon sa panahon ng pandemya, no, talagang marami po naapektuhan at meron din naman pong mga negosyo. Kung marami pong mga nagsarang negosyo, meron din mga negosyo ang sadyang lumakas palalo sa panahon ng pandemya. Ano-ano yung mga negosyo na yan? Isa-isayin natin. Unang-una yung mga negosyo na may larangan sa pagkain, no, di ba? Lalo-lalo na yung mga grocery, yung mga palengke, ayan mo talaga, sadyang pinipilahan mo talaga. No? Basta pagkain talaga, no? Pinipilahan talaga yan kasi mga basic necessities po talaga yan. No? Kagaya nito, mapapansin nyo, ito po yung mga eksena sa supermarket ng panahon ng pandemya, talagang pilang-pila po. O pilang-pila pati sa labas, di ba? Para lang makabili. Naranasan ko yan kasi nung mga bandang mga March, mga April, yan talaga tindi na lockdown. Yan talaga yung nagsiusuan yung mga tinatawag na quarantine pass. Tama? Alam mo, grabe na sobrang haba ng pila. Papasok sa supermarket, no? Isang oras kalahati kami nakapila kasi hindi mo pwedeng maraming tao sa loob, no? Pinipigilan mo natin yung pagkalat ng virus. Kaya na pagpasok mo sa loob, naku grabe, wala nang tinapay, wala nang mga noodles, wala nang mga delata, o di ba? Wala na ho. O di ba? Kasi bakit? Lahat 'to nagpapanik, lahat 'to natatakot lumabas para hindi na sila labas ng labas, bumibili na ng marami. Isa po sa pangalawang malakas na negosyo ng umusbong sa panahon ng pandemya, yung tinatawag na health and wellness sector. Ito ho yung mga butika, parmasya, yung mga drugstore na tinatawag. Ang haba ho ng mga pila, no? Sa mga drugstore, especially ng panahon ng pandemya. Kasi bakit? Siyempre, lahat ho nag-iingat sa kanilang kalusugan, kaya ho sila sumusugod sa mga butika, parmasya, drugstore para makabili po ng mga gamot, ng mga vitamins po para lalo palakasin ng kanilang resistensya. O, diba? Natatakot ho lahat. And pangatlong malakas na negosyo, ano ho yun? Yung nakikita ho natin mga motor na umaali-aligid sa ating mga lansangan, yan po yung mga delivery service. O, diba? Lahat ngayon, halos lahat ho, pinapadeliver na ho. O, diba? Sino ho dito sa atin ang hindi pa nakaranas ng delivery service? Actually, lahat ho nakaranas ng pagpapadeliver, no, mula sa delivery service. Alright? So ngayon, ano-ano po yan? Lahat ho pinapadeliver na. Ultimo pagkain, di ba? Yan yung sikat na sikat. Pagkain, grocery, lalo-lalo sa panahon ng pandemya, no, pati what do you call this, so, pati yung sa palengke o namimili mo sa palengke, lalo-lalo na kapag ngayon ito yung mga paboritong online shopping sites, nako, grabe talaga, pinapadeliver na rin ho. Alright, okay. So ngayon ho,
Okay? Sa panahon ng pandemya, napatunayan natin na mas lalong lumakas ang demand sa delivery service, sa negosyong ito, mas lalong lumakas, o di ba? Compared dati sa mga nakarang taon, nandiyan ho yung mga delivery service. Parami sila ng parami, nag-ahatid ho sila ng mga serbisyo. No? Pag-deliver ng package, pag-deliver ng sapatos, pag-deliver ng mga gadgets, pag-deliver ng kung ano-ano. O di ba? Pero noong panahon ng pandemya, mas lalo sila lumakas. Hanggang ngayon, mas lalo lumakas kasi bakit? This is the future, this is the way to go. Ito talaga yung sa anumang panahon. No? Ito talaga yung patok, no? Sikat na sikat, okay? Kaya ito, kagaya nito, no? Online shopping tayo, di ba? Mga gadgets, mga dokumento, o di ba? Pati sa paborito mong merienda, delivery service ang kailangan. Kaya sa anumang panahon, okay? Sa anumang panahon, itong negosyo na to ay naging number one. Kasi ang taas ng demand talaga, delivery service. Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin, kung ikaw ay may sariling delivery service, alright? At ikaw ay operator, no? Ikaw ay nag-ooperate ng delivery service, no? Magkano kaya ang kinikita ng isang traditional delivery service operator? Okay? Yan yung, pag sinabi ko traditional delivery service operator, yan yung makikita mong mga umiikot sa labas, yung mga naka-green, di ba? Yung mga naka-blue, di ba? Yung mga naka-motor, yung mga naka-pink, di ba? Ano pa ba? Mga naka-red, di ba? Yan. Naka-orange, di ba? Yan yung mga tinatawag na traditional delivery service. At ang mga operator na to ay yun yung mga kumpanya na may-ari na to. Di ba? Okay. Tingnan natin na, alam nyo ba, ng isang traditional delivery service operator, kumikita ng 20%. No? Ulitin ko 20% ho ang kinikita ng isang traditional delivery service operator. Saan ho nila kinikita ang 20%? Kinikita ho nila yan sa bawat delivery transaction or sa bawat delivery fee ng kanilang mga customer na hinahatid ng servisyo ng mga riders nila. 20%, gaano kalaki yan? Okay. So, let's say for example, no, kumuha tayo ng example. Alam niyo ba yung kulay green, no? Yung mga naka-green, di ba? Alright. Kapag ikaw ay isang delivery operator, no? Ikaw ay kumpanya ng delivery service na negosyo, syempre magmamanage, operator ka, di ba? Magmamanage ka ng mga riders mo, di ba? Yung, alam niyo ba, na nakuha namin datos, no? Ito palang mga nakakulay green, ay grabe po talaga, napakaraming riders po nila sa buong, dito pa lang sa Metro Manila, no? Meron po silang 34,000 riders, ganun ho karami, 34,000 riders. Okay, magkano kaya ang kinikita ng isang traditional delivery service operator? Tingnan natin to. Sabi ko nga, ang isang delivery service company, no, yung operator na to, sila rin yung may-ari, 20% ang kinikita. Kanina, sinabi ko nga, yung mga nakakulay green, di ba? Umabot po ng 34,000 ng kanilang riders, ganun po kalaki. Ngayon, compute natin ang kinikita. Sabihin na lang natin, conservative lang, no? Sabihin na lang natin, ikaw ay isang traditional delivery service operator, may sarili kang delivery service, may mga riders ka. Sabihin na lang natin 100, okay? 100, 100 lang yung mga riders, no? Ngayon, kada isa sa kanila, no, nagde-deliver ng mga package, ang average po ng delivery fee, kada package ay sabihin natin 150 pesos per transaction. Tama? Ngayon, ang kada isang mong rider ay nakaka-20 delivery lang sa isang araw. 20 lang yung delivery sa isang araw, no? Ibig sabihin, 20 biyahe lang. Napaka-kaunti ho niyan, okay? Ngayon, kumikita ka ng 20%. Magkano pwede mong kitain? Sample computation lang to, okay? Kung 100 lang ang riders mo, at nag-average ka ng 150 pesos kada isang delivery transaction, at kada isang rider mo nakaka-20 biyahe lang sa isang araw, i-multiply niya ng kita mo bilang isang traditional delivery service operator, 20%. Alam mo ba, pwede kang kumita ng 60,000 sa isang araw? Oo, yan yung kita ng traditional, napaka-conservative pa. Traditional delivery service operator and company, 60,000 ang kinikita a day. Ngayon, i-multiply mo ng 30 days sa isang taon, sa isang buwan, meron niyang 1.8 million nakita. Ganun ho kalaki ang kita sa negosyong ito, sa industriyang ito na talagang lumalaki, tuloy-tuloy ho ang demand at serbisyo. Ganun ho kalaki ang kita. Napakaganda ho ng negosyo ng delivery service at saka patok na patok ho dito. Ngayon, etong tanong, maganda pala ang negosyo ng delivery service O bakit hindi na lang magtayo ng sarili mong delivery service? Good question, bakit hindi tayo magtayo? Ngayon,
Ito ang sagot ko dyan. Alam niyo ba na hindi ho ganun kadali na mag-set up ng sarili niyong delivery service company? Hindi ho ganun kadali. Bakit? Unang-una, ito yung mga bagay na kailangan mo. Okay? Number one, kailangan mo ng pera. Malaking pera. Diretsuhan tayo, malaking pera. Hindi ho biro pera dito. Kasi bakit? Ang delivery service company, unang-una, ang kailangan niya sistema. No? Meron ka dapat software. Meron ka dapat sistema kasi para ma-monitor mo yung daily transactions mo. Kailangan meron kang app na magagamit ng mga customer at ng mga riders mo. Ngayon, kung ikaw ay magpapagawa ng app para sa inyong rider at sa inyong customer, at kung ikaw ay magpapagawa ng sistema para sa delivery service company mo, nangangailangan ka ng minimum 50 milyones, 50 million pesos para magpagawa ng app at saka ng system mo. Ganun ho kamahal. Ngayon, sabihin na natin may 50 million ka. Wala na ba tayong babayaran? Meron ho. Taon-taon, magbabayad ka pa ng minimum na 15 milyones or 15 million minimum annual na bayad. Para saan? Para sa pangangalaga ng inyong sistema at ng inyong software. Ito po yung maintenance na tinatawag. No? Merong isang IT company na mag-aalaga ng inyong systems and software. Nako, sila po yung mag-update, sila po yung mag-upgrade, sila po yung mag-aayos, sila yung papaganda. Hindi mo pwedeng hindi i-maintain yan. Kasi bakit? Kapag hindi nyo maintain yan, nako, grabe, baka magka-problema tayo. At kapag nagka-problema yan, nako, babay na yung negosyo. O, tapos na ba tayo? Hindi pa ho. Kailangan mo pang kumuha ng isang malaking opisina. Tama? Kailangan mo mag-set up ng opisina, kailangan mo mag-set up ng mga empleyado, kailangan mo kumuha ng business permit, kailangan mo magbayad ng renta, ng operating expense, ng utilities, ng mga taxation, etc., 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 etc. Sakit sa ulo. Kaya yan po yung dahilan kung kaya mabibilang nyo lang sa daliri natin, no? Kung iilan lang at kung ano-ano yung mga delivery service company, yung mga traditional delivery service company. And I want you to know na itong mga delivery service company na to, ito po ay mga foreigners po, no, yung mga may-ari. Tama? Kasi bakit wala pa po sa Pilipinas na merong sariling ganyan. No? Napakahirap po talaga. Alright? Napakahirap po. Ngayon, ito sabihin sa inyo. Gusto niyo ba magkaroon ng sarili niyong delivery service company? Yes, okay. Ngayon, lahat po gusto eh. Kasi bakit? Ito yung negosyong patok eh. No? Ito yung industriyang patok. Tsaka kakaunti lang. Ang malupit niyan, kakaunti lang, no? Pero sobrang kakaunti lang yung mga traditional delivery service company dito. Pero pag tinignan mo, sobra laki ng demand para sa serbisyong ito. Kagaya na nabanggit ko kanina, kailangan mo ng milyones para mag-set up. No? Kailangan mo ng milyones para mag-maintain. Kailangan mo ng milyones para mag-set up ng mga opisina, lahat, etc., etc. Pero tanungin ko kayo, why not, no? Kung gusto niyo po magkaroon ng delivery service company, gusto niyo ba na hindi na kayo magbayad ng milyones? Yung tipong kahit 288,888 lang, all in na, okay ba sa inyo yun? Di ba mas maganda? Aba, syempre, kaysa magbayad ako ng, ng mga milyones, mas okay na to. Sobrang mura nitong 288,888. Tama? At saka all in na yan. Pag sinabi kong all in, hindi mo kailangan magtayo ng opisina. Tama? Cellphone lang at internet, pwede ka na, at nasa bahay ka lang, pwede ka na mag-operate. Pangalawa, pwede ka maging operator, ha? Pangalawa, hindi mo kailangan kumuha ng tauhan. O, diba? Pangatlo, hindi mo kailangan gumastos o magpagawa ng system, ng app, or mag-maintain. Kasi bakit? Meron ng gagawa niya. Kaya siya mura kasi pwede nang ipa-franchise. Okay? Pwede nang ipa-franchise. Alright? Ngayon, ano ito? Ito yung TokTok. Alright? Pinakabago, pinakaunang online franchise operator delivery service sa ating bansa. Pinakabago, pinakauna. Guys, ngayon, yung pangarap mo maging operator ng isang delivery service, yung pangarap mong negosyo ng delivery service company, ngayon, posible na. Pwede na. Pwede ka na mag-franchise. O, di ba? Ito po, ang ating brand ambassadors, si Alden Richards, saka sa May Mendoza. Yan talaga. Yan ang ating TokTok riders. O, di ba? Yan ang ating TokTok operators. Yan ang ating TokTok online franchisee. Yan ang ating mga ka-TokTok. Kaya, ipa-TokTok mo na yan. Alright? So, ngayon, sino bang may-ari nitong TokTok na to? Okay. Ulitin ko sa inyo, ha? Yung TokTok po, ito po ay idea ng dalawang may-ari
na nagsimula ho nung panahon ng pandemya. Itinayo po ang Tok kasi bakit? Nakita ng mga may-ari yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nawalan ng trabaho, lalong-lalo na yung mga naapektuhan talaga no, ng pandemya, lalong-lalo na rin yung mga kababayan nating OFW na hindi na makabalik. Sa madaling sabi, gusto talaga nila makatulong. Hindi lang humagtayo ng isang negosyo, kung hindi isang negosyong patok na patok talaga para sa masa. Tama? So ito po yung dalawang may-ari. Ito po si Boss Jonathan So, siya yung ating President and CEO. Ito naman po si Boss Carlito Macadandang. Siya naman po yung ating Vice President and CFO. Sila po yung founders ng TokTok. Ngayon kung tatanungin nyo, saan ba galing yung salitang TokTok? Yung TokTok ko, galing mo sa salitang tuktuk. Yung ibig sabihin ng tuktuk, yun po yung tawag sa motor no sa Thailand ng means of transportation. Ayan, di ba? So doon nagsimula yung TokTok. Ayan, okay. Ngayon, etong maganda ngayon, dahil sila Boss Joe at si Boss Carl, yung mga may-ari po ng TokTok, gusto ko talaga nila makatulong, meron mo tayong special promo. Tama? Okay, sa lahat ng mga pakinig sa atin ngayon, itong special promo. Kung gusto mo magkaroon ng negosyo ng delivery service, okay, maging operator na to, hindi nyo na ho kailangan ng milyones. Tama? Dito mo sa TokTok, pwede ka maging franchise operator ng sarili mong delivery service, yung TokTok delivery service, sa halagang 288,000 lang. Tama? Pero ang masarap yan, dahil ngayon po, no, gusto nila makatulong, no? Talagang sobrang makatulong. Ito po ay pinromo. Pinromo hanggang Lunes lang ho. Magkano? 58,888 pesos. So, all in na ho yan. Sobrang mura. Sobrang talaga napaka-generous talaga na may-ari para lang makatulong. All in na ho yan. One-time payment na ho. Ngayon, anong makukuha natin dyan? Unang-una, kapag ikaw ay nag-avail ng TokTok Online Franchise Operator Delivery Service Package sa halagang 58,888 one-time payment all in na ho yan, magkakaroon ka ng tinatawag na TokTok Personal Delivery Link and Referral Code. Ibig sabihin yan, papagamit mo lang sa link at saka referral code. Pangalawa, magkakaroon ka ng tinatawag na TokTok Operator Portal. So ano po ba yung ibig sabihin ng TokTok Operator Portal? Ito po yung computer system na kailangan mo para ma-monitor mo yung negosyo mo sa TokTok. Para ma-monitor mo yung mga riders mo, pero pinaka-importante para ma-monitor mo yung kung magkano na yung kinikita mo as a franchise operator ng TokTok. Mamaya rin mo, pag-uusapan natin yan. Pangatlo, meron tayong full technical support and online franchise operator training. Habang kayo po ay nanonood, no? Habang kayo po ay inimbitahan ng mga kaibigan nyo para ipakita kung ano yung TokTok na negosyo natin, ito na po yung training natin. Araw-araw po to, no? Gabi-gabi po to. No, sorry. Tuwing alas 7 ng gabi, ako po yung mag-explain sa inyo Mondays through Saturdays. Ito po yung tinatawag na TokTok orientation. At pagkatapos po nito, magpapadala po kami ng Zoom link na tinatawag na Zoom meeting link. No? Ipapadala po namin yan sa mga taong nag-invite sa inyo para kung kayo po ay kumuha na ng package at kayo po ay nag-register na bilang TokTok operator, kayo po ay iniimbitahan namin na umattend po sa technical training kung paano po maging operator po ng TokTok. Napakaganda, napakadali. So right now, ang dami nang nag-a-apply no, bilang operator kasi ang ganda ng kitaan dito. Pang-apat, magkakaroon po tayo meron na po tayong customer assistance hotline na pwede nyo pong kontakin via email or telepono. Ang email address natin para sa ating customer assistance hotline ay help@toktok.ph at saka hello@toktok.ph. At ang ating telepono bilang na pwede nyo tawagan ay 8424-8617. Okay? Mondays through Saturdays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ayan. So itong 50,000 na to, ulitin ko lang ho ito ay promo mula December 9 hanggang sa Lunes lang ho. December 14, 2020, promo lang ho yan. At pagkatapos ng promo, baka bumalik na ho siya sa 288,888 pesos ho. O, di ba?
So kaya talagang palakpakan, napakaswerte nyo talaga, nakita nyo itong negosyo ng Toktok, okay? Pero hindi ho tayo nagtatapos dyan. Sabi ko nga kanina, dahil gusto ko makatulong ng mga may-ari sa ating lahat, lalong-lalo na sa ikaw, lalong-lalo na sa'yo, na naapektuhan ka ng pandemya, nawalan ka ng trabaho, o di ba, nabawasan yung oras mo sa trabaho, lumaki ang ating gastusin, di ba, namumblema tayo, ang dami nating utang. O di ba, paano mababayaran to? Simple lang, pwede tayo magnegosyo. Pero hindi lang mo basta negosyo, kailangan yung negosyo patok na patok. O di ba? At saka yung in-demand talaga. So yan po yung delivery service ng negosyo. Ngayon, ito kapatid, sasabihin ko sa ito, no? Gusto kong tulungan ng may-ari ng Toktok. Kaya ito kahit kayang-kaya mong gawa ng paraan, makakuha ng package sa 58,888, may good news pa kami sa iyo. Ano 'yon? Mula nung December 9 hanggang Lunes, noong December 14 lang. Nako, swerte kayo. Bakit? Bang! Hindi na ho 58,888 pesos. Kung hindi, special holiday gift, no, ng mga may-ari sa inyo lahat, mula 288,000, ginawang 58,000, mula 58,000 ngayon, hanggang Lunes lang, ginawang 16,888 all-in na yan. At ang pinakamasarap dyan, pag nagbayad sa oras na magbayad ka ng 16,888, hindi lang ho Toktok online franchise delivery service na negosyo makukuha mo, hindi lang ho yan Toktok, no? Hindi ka lang pwede maging operator, basta-basta, no? Kasi bakit? Meron din siyang kasama. Okay? Ito pong Show My King 7-in-1 na tinatawag na negosyo. O di ba, online franchise na negosyo. Pwede ko kayo magkaroon ng franchise ng Show My King, ng Boy Bonda, ng Mang Box Manok, ng Potato King, Siopaw the King Noodle House, Burger Factory, pati yung pagbebenta ng Copper Mask at saka Ninja Iron. Naku, mga sikat na produkto. Ito po ay online franchise din. Pwede kayong kumita from 20 hanggang 30% nang nasa bahay ka lang. Wow! Meron ka ng Toktok delivery service business, meron ka pang 7-in-1 na Show My King online franchisee. Napakaganda. Palakpakan. Kaya lang, ito ay hanggang December 14 lang. Pagdating mo ng Tuesday, next week, December 15, hindi na ho 16,000 yan. Baka bumalik na ho tayo sa 58,888 at saka hindi na ho magkasama ang Toktok at ang Show My King online franchise business. Kaya swerte kayo sa lahat ng kukuha ng package. Simula ngayon, bukas hanggang Monday ng gabi, swerte talaga kayo. No? Swerte kasi may enjoy nyo to. No, may Toktok online franchise operator business ka na, plus meron ka pang Show My King online franchising na negosyo ka pa. Saan ka pa? Napakaganda, okay? So ngayon, balik tayo dito. Sabihin natin na, Jeff, bumili na ako ng package worth 16,888 pesos. Ano na yung mangyayari? Ano muna yung mga kasama? Unang-una, meron itong inclusion. So ano yung inclusion? Bukod sa meron ka ng Toktok online franchise package na negosyo na pwede ka maging operator at kumita sa bawat delivery ng mga riders mo, meron ka rin 7-in-1 Show My King na negosyo na online, no? Na pwede ka magbenta ng mga pagkain online. No? Di ba? Franchise talaga, okay? Meron ka pang tinatawag na freebies, no? Magkakaroon ka pa ng 2,000 pesos na halaga ng libreng health and beauty package. Okay, pampa-beauty, o di ba? Pampa-sexy, papaganda ng kalusugan. Pangalawa, magkakaroon ka pa ng 1,000 pesos worth of Mang Box and Boy Bondat product. Example, ano ba yung kasama sa Mang Box? Meron kang isang tray ng marinated chicken thigh, napakasarap. Meron kang isang tray rin na marinated chicken drumstick, napakasarap. Meron kang isang tray ng marinated chicken leg quarter. Naku, sobrang sarap talaga. Grabe talaga, makakalimutan mo yung pangalan mo. Pangalawa, magkakaroon ka ng Boy Bondat products, isang single serve ng regular sisig, single serve ng spicy sisig, at saka ang aking personal favorite,
single serve ng beef pares na ultimo, grabe talaga. As in, nakalimutan ko yung pangalan ko, pati yung bahay ko, hindi ko maalala, munting na pumasok sa ibang bahay, grabe talaga. Ang tindi ng sarap, pwede mong kainin tuwing umaga, tanghali, hapunan, naku, grabe, merienda, midday snack, kahit nasa banyo ka pat naliligo, pwede mong kainin niya. Pagka-sarap-sarap, palakpakan talaga. Grabe, grabe. O, di ba? Okay. So, yan yung mga kasama. Ngayon, etong maganda sa TokTok. Di ba nagbayad ka ng 16,888 pesos? Tama? Okay. Tingnan nyo to ha. Dito lang sa TokTok pwede mangyari to. Kapag kumuha ka ng package ng TokTok, alright? Alam mo ba sa TokTok, pwede kang maging online franchisee, at the same time, pwede kang maging operator, and at the same time, kung marami ka pang oras at may sarili kang motor, pwede ka pa rin maging rider na to. So, ang pwede mong kitain bilang online franchisee as 3%. Ang pwede mong kitain as a TokTok operator ay kumikita ng 7%. So, doon pa lang sa dalawa, 10% ka na. Oh, eto malupit. Kung ikaw ay sarili mo pang rider, no, pwede ka pa rin maging rider. Ang kita ng mga rider is outright 80%, no, mula sa mga delivery fee ng inyong mga customers. So, automatic pera na kaagad yun. Wow! Ganun kaganda ang negosyo ng TokTok, no? Pwede ka maging 3-in-1. Okay. Ngayon, etong gagawin natin. Kapag kayo po ay bumili ng package worth 16,888 pesos, ang una natin gagawin, tutulungan po kayo or i-assist kayo ng inyong mga online ng inyong mga online mentors o ang inyong mga online coaches. Sino sila? Sila yung mga nag-imbita ho sa inyo para manood at para malaman yung TokTok. Tama? Ngayon, tutulungan nila kayo, i-assist nila kayo kasi after yung bumili ng package, meron yung kasamang tinatawag na activation card. Okay? Ngayon, tutulungan nila kayong mag-encode sa system ng activation card. Mas maganda sila na mag-encode kasi mahirap kung magkamali tayo. Tama? So ano ba itsura ng activation card? Yan po ay may PIN number na tinatawag. Yan po ay may activation number na tinatawag. At ang pinaka-importante, ito po yung inyong ID number. Ang inyong ID number, yan po ang inyong sariling ID number dito sa negosyo nyo sa TokTok. Ngayon, itong importante ha, yung ID number na yan, nasusulat dito. Your ID number is also known as your franchise ID number. Nakakailanganin mo mamaya, okay, para sa pag-register sa inyong TokTok online franchise business credential. Ulitin ko ha, napaka-importante ho nitong ID number, okay? So, ngayon, tutulungan nila kayo mag-encode sa ating sistema, okay? Kailangan nila kayong i-encode sa ating sistema bago kayo maging TokTok online franchisee. Ayan. So ngayon, pagkatapos kayong i-register sa ating system, automatic ang tawag na ho sa inyo is TokTok online franchisee. Na kung saan, pwede ho kayong kumita, entitled na kayong kumita ng 3% sa dalawang pamamaraan. Ano yun? Every time na pinapagamit mo ang iyong personal delivery link at ang iyong referral code sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala tuwing sila ay magpapabook ng delivery sa TokTok, doon ka kumikita ng 3% habang buhay na yan. Kahit wala ka masyadong ginagawa, kahit nasa bahay ka lang. Step 1, sabi nga ni Maine, you post. Step 2, we deliver. And step 3, you earn. Diba? Alright. So ngayon pag-usapan natin kung ano yan. Ano ba yung tinatawag na personal delivery link? Okay? Sa mga hindi familiar sa personal delivery link, ito ho yung tinatawag na shop link. No? Ito yung parang version ng shop link sa inyong Show My King online franchise na negosyo. Pero it does not matter. Kung bago ka lang dito, ang kailangan mo lang gawin is ganito. Kailangan mong gumawa ng personal delivery link at i-send mo yan, ipopost mo yan sa iyong social media, i-send mo yan sa mga kaibigan mo sa pamamagitan ng Messenger, o kaya sa text, o kaya sa Viber. Ngayon, ganito yan. Link ho yung gagawin mo, link. Okay, napakadali lang gumawa ng personal delivery link. Ang gagawin ng link, papadala mo yan sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sabihin mo sa kanila, i-click nyo itong link na to, kung kayo po yung magpapadeliver, i-try nyo yung TokTok, ito po yung pinakabago, na pinakaunang online franchise delivery service na sigurado matutuwa kayo sa serbisyo at mura din, di ba? Okay. So ngayon, ito po, no? Kapag kinlik nila yung link, doon na sila magbubook ng kanilang deliveries
At kapag nag-place sila ng delivery doon, nag-book na sila doon, automatic kikita ka na ng 3%. Ngayon, ito tanong. Unang tanong, paano gumawa ng link? Napakadali. Meron tayong format. Okay? Ito yung format natin. Tingnan nyo sa baba. Ganito mag-type ng link. Ganito gumawa ng personal delivery link. Susundan nyo lang itong format na to. www.toktok.ph/delivery / ang inyong ID number. Okay? Ulitin ko www.toktok.ph/delivery / ang inyong ID number. Kung ang inyong ID number na nasusulat sa inyong activation card ay 0016003, yan din ho yung ilalagay nyo dito pagkatapos ng slash. 0016003. Okay? Ganun lang ho kadali. Alright? Ngayon, yan ho yung ipapadala nyo sa inyong mga kaibigan, sa text, sa messenger, sa Viber. Yan din ho yung ipopost nyo sa inyong Facebook. Di ba? Ipopost lang natin. At tuwing may mga kaibigan, kamag-anak at kakilala kang nagkiklik ng link na yan, ito po yung susunod nila makikita. Okay, pag kinlik nila yung link, dadalhin sila dito sa tinatawag na Tok Delivery. Okay pa? Ngayon po, ito na po sila magbubook ng kanilang delivery. Nakasulat dito, book a rider. When can Tok deliver your package? O diba? Tatanungin muna yung magpapadala kung ASAP ba o schedule time. Okay, ngayon explain ko na ng konti. Okay? So pag sinabi mong ASAP, ito yung tinatawag na regular delivery service ng Tok. Ibig sabihin, dadaan sa inyo yung rider, kukunin ng inyong package at i-deliver niya to sa kanino mo ipapadala within the day. Okay? Pag sinabing schedule time naman, binibigyan mo ng option si rider kung kailan niya dadaanan at anong oras niya pipikapin ng package at kung kailan niya ipapadala at anong oras niya ipapadala ang package sa iyong recipient. O di ba? Napakaganda, napaka-convenient. Ngayon, kung gusto mo naman mabilisan, okay, ang tawag doon priority. Meron tayong tinatawag na express fee. So magbabayad ka lang ng konting halaga, no, para i-prioritize ng rider yung package mo at makarating ka agad-agad, no, sa iyong customer, okay? So magkano express fee? Sa ngayon na nakasulat diyan sa ating Tok Delivery booking site, 40 pesos lang additional na ibabayad ng customer para i-priority ang package at makarating agad-agad, di ba? So ulitin ko every time na pinapadala mo yung personal delivery link sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo at kinlik nila yung link, ito yung makikita nila. Ito yung Tok Delivery booking site. At dyan sila magbubook ng kanilang delivery. At kapag kinlik nila yung book now, tumuloy na, doon ka kikita ng 3%. Wala ka nang ginagawa. O, diba? Alright. Ngayon, ano may tinatawag na referral code? Okay, ganito yan. Sa lahat ng mga kaibigan, kakilala at kamag-anak mo na sinabihan mo mag-download ka ng app, delivery app ng Tok, okay? Unang-una, kailangan nila muna mag-register doon. Tatanungin sa kanila yung kanilang mobile number, pangalan, apelido, email address, at ang pinakahuli, tatanungin sa kanila yung tinatawag na referral code. Ngayon, ibigay mo yung iyong ID number. Sabihin mo, ito yung itatype nyo sa referral code. Pang, di ba? So kapag tinype nila yung yung ID number mo sa referral code, automatic susundan nila yung registration process. Tatandaan nyo, isang beses lang sila magre-register. Pero habang buhay na, no, habang buhay mo na silang customer. Ngayon, pagkatapos nila mag-register, diretso na sila dito sa Tok Delivery booking site. At doon na sila magbubook ng kanilang delivery. Ngayon, ganun din ho, parang personal delivery link. Every time na nagbo-book sila sa app ng Tok, dahil binigay mo ng referral code mo, every time na nagbo-book sila dyan ng delivery, automatic kumikita ka na ng 3% lifetime habang buhay na yan. O diba? Kahit hindi mo alam, kahit wala kang ginagawa, o diba? Kahit naliligo ka, natutulog ka, basta mag-book sila ng delivery, gamit ang iyong referral code at saka ang iyong personal delivery link,
kumikita ka na ng 3% doon. O, di ba? Napakaganda. Alright? So, kaya napaka-importante po yung tinatawag na ID number na yan. Okay? So, ngayon, magkano naman ang pwede mong kitain as an online franchisee ng TokTok? Okay? Ulitin ko pagkatapos nyo magbayad or kumuha ng 16,888 pesos na package ng TokTok, kayo po ay i-register sa system. And once na na-register na kayo, no, ang tawag muna sa inyo ay TokTok Online Franchisee na kung saan entitled na kayo kumita ng 3%. Ngayon, let's say, no, compute natin magkano ba potential na kinikita dyan. Okay, ganito po. Sabihin natin, marami ka ng kaibigan, kamag-anak, pinasahan mo ng iyong person delivery link at saka referral code. Bigyan kayo ng tip. Alam ko marami sa inyo, may mga friends na mga online seller. Tama, di ba? May mga friends na may mga ari ng mga fast food, ng mga restaurant, mga bakery na nagpapadeliver. Kausapin niyo na sila. Sabihin mo sa kanila, tita, tito, okay, friend, o, di ba? Kung kayo magpapadelivery, gamitin mo na lang itong TokTok kasi napakaganda nito. Pinakabago, pinakaunang online franchise delivery service at magandang serbisyo, di ba? Ngayon, doon na sila magbubook. At kada nagbubuk sila, pwede kang kumita ng 3%. Okay, ngayon ganito. Sabihin natin, lahat ng mga kaibigan kamag-anak mo, pinasahan mo na yan, blah, 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 blah. No, ang dami nila. Sabihin natin, nakaka 200 bookings ka kada isang araw. Sila lang yan, di mo nga alam yan no? Nakaka 200 bookings ka. Kada isang booking, ang halaga ng delivery fee is 150 pesos average. Kunwari lang yan sample lang yan. Ngayon, i-multiply natin ng 30 days. Okay, ulitin ko 200 bookings times 150 pesos times 30 days. Ngayon, magkano kita mo? Di ba 3%? I-multiply mo ng 3%. So, magkano yan? Ito ang pwede mong kitain ng halos wala kang ginagawa. Kahit nasa bahay ka, nasa labas ka, naliligo ka, natutulog ka, no? Pwede kang kumita ng as much as 27,000 per month sa 3%, 3%, 3% lang na wala kang ginagawa. Okay ba yun? Grabe, di ba? Ang ganda. Ang ganda talagang delivery service, alright? So ngayon, etong tanong. Jeff, kumikita na ako ng 3%, no? Ngayon, paano ako magiging operator? Ayan, okay? So yan yung pangalawa. Pwede na ho kayong maging TokTok Online Franchise Operator. At dapat kayong maging TokTok Online Franchise Operator. Kasi hindi naman yung 3% ang binayaran mo Ang binayaran mo is maging operator ng TokTok. Di ba? So, paano maging operator ng TokTok? Ganito yan. Alam nyo ba, sa pagiging franchise operator ng TokTok, pwede kang kumita ng 7%. So, that is additional. Parang pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang ng hanggang 60,000 isang buwan. O di ba, panalo? Hanggang 60,000 isang buwan. Yan ang pwede mong kitain na nasa bahay ka lang bilang isang operator. Hindi mo kailangan ng opisina, hindi mo kailangan ng mga system, hindi mo kailangan ng mga app, hindi mo kailangan ng paggawa nun, hindi mo kailangan ng tauhan, hindi mo kailangan ng empleyado, hindi mo kailangan pumunta kung saan-saan. Cellphone lang, internet lang, pwede ka na maging operator. Tama? Okay. So ngayon, paano yan? Paano ba maging isang TokTok Online Franchise Operator at kumita ng 7%? Saan ka kikita ng 7%? Di ba pag operator ka, may mga riders ka. Every time na magdi-deliver yung mga riders mo ng package, meron siyang tinatawag na delivery fee. Tama? Okay. Ngayon, kada isang delivery fee, alright, doon ka kumikita ng 7%. Okay? So ngayon, ganito yan. Paano tayo kikita paano tayo magiging isang TokTok Online Franchise Operator? Simple lang. Sundan nyo lang po yung 4 na paraan. Okay? 4 na steps. Una, alright? Pumunta ka sa website natin, www.toktok.ph. Ayan yung step 1. Pag nandun ka na, gawin mo yung step 2. Hanapin mo yung Become a TokTok Operator. Alright? At i-click mo yon. Ngayon, kapag i-click mo na yon, lalabas yung tinatawag na TokTok Operator Registration Form. Lalabas po yun. Fill upan nyo po yun. Tatanungin na inyong pangalan, address, telephone number, email, okay?
Okay, pati yung pinaka-importante, tatanungin ho doon kung ano yung inyong franchise ID number o ang inyong ID number. Alright? Ngayon, pag na-send mo na yan, pati yung mga requirements na hinihingi, pang-apat, hihintayin mo ngayon yung email. Alright? Ng TokTok kung paano po kayo maging operator. No? Yung approval. Okay? So, ngayon po, nakasulat po sa ating website, it will take 15 days for you to approve. Bakit po? Kasi once na nag-sign in kayo dyan, nire-require po ng TokTok na umattend kayo ng tinatawag na TokTok Online Franchise Operator Technical Training. Alright? So, dalawang klase yan. Meron ho, tuwing pagkatapos ng orientation na to, ito po yung tinatawag na open house. Ibig sabihin ng open house, lahat ho ng nag-register na ng TokTok, no? Operator, no? Pero hindi pa ho na-approve, kailangan ho umattend mamaya pagkatapos ho nito. Sa Zoom meeting ho yan. And yung pangalawa, starting Monday, magkakaroon na po tayo ng tinatawag na session, TokTok Operator Training, Technical Training. Sa loob ng isang araw, 3 beses ho yung session. Okay? Ngayon, lahat ho na nag-register sa TokTok, papadalan mo yan ng message, no? Sa email o kaya sa text, no? Kaya antabayanan nyo. At sasabihin mo sa inyo doon kung kailan mo kayo nakaschedule. Pero ang suggestion ko, lahat po na nag-register sa TokTok, no? Kahapon at saka ng isang araw o kaya kanina, umattend ho palagi ng TokTok Technical Training pagkatapos palagi ng orientation natin. Diba? Mamaya lang po yan. Okay? So ngayon, ganito ho. Pag click nyo yung step 1. Step 1, go to toktok.ph website. Ito yung itsura. Okay? Step 1, go to toktok.ph. No? Hanapin nyo. Pag nasa website na kayo, hahanapin nyo yung tinatawag na Be a TokTok Operator. I-click nyo yan. Pag click nyo yan, nandun na kayo sa step 2. Ano yung step 2? Lalabas na po yung tinatawag na TokTok Franchise Operator Registration Form. Tatanungin yung inyong pangalan, apelyido, what do you call this one? Middle name, address, email address. Okay. Ito importante. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Yung mga requirements. Doon sa registration form, merong 4 na requirements ang pinaka-importante mong isubmit. Ano yun? Number 1, kailangan ibigay mo ang iyong active email address. Pag sinabing active email address, ito yung email address na lagi mong ginagamit. Hindi ho pwedeng mag-invento. Bawal ho yun. Di ba? Pangalawa, ibibigay mo rin dyan ang iyong active mobile number. Hindi ho pwedeng mag-invento ng kung ano-anong mobile number. Hindi ho pwedeng magkamali. Bakit? Kasi sa email mo at sa mobile number mo, dyan ho papasok yung mga importanteng detalye para maging operator ka. Kaya huwag ho tayo mag-invento. Kailangan i-double check, i-triple check natin na tama yung mga nilalagay natin. Pangatlo, tatanungin ang inyong franchise ID number. Ito po yung ID number natin sa yung pinapakita natin kanina, no, sa likod ng activation card. Ayan. Pang-apat, okay? Ulitin ko, kung hindi nyo alam kung ano yung inyong ID number, kung kayo po ay magsa-sign up bilang franchise operator ng TokTok, tanungin nyo po ang inyong mga online mentors, yung mga online sponsors nyo, yung mga online coaches nyo na nag-imbita sa inyo sa TokTok kung ano po yung inyong ID number. Okay? Pang-apat, kailangan nyo mag-send ng picture ng valid ID, government ID na may photo nyo. Example nun, SSS. Example, GSIS. Example, passport, driver's license, o kaya PRC ID, kahit isa lang po. Diba? Ngayon, pag kinlik nyo na submit, automatic, no? Sabi doon 15 days bago maging franchise operator approval. Bakit? No? Kasi pagkatapos yung mag-sign up, pending pa ho kayo bilang operator, pending. Kailangan nyo nang umattend ng mga training. Unang-unang training na a-attendan nyo, yung tuwing gabi, no? Pagkatapos ng orientation ng 7 o'clock, diretso na tayo kaagad. Ano yan? TokTok Operator Technical Training. Di ba yan yung unang training na i-attend nyo? Alright? And pangalawa, kailangan nyo umattend ng session training. Ano yun? No? Everyday ho yan. No? Hihintayin nyo yung message ng TokTok, no? Sa cellphone nyo or sa email, papadalan kayo kung kailan po nakaset yung inyong session training. At kapag natapos nyo po yung mga training na yun, doon na po kayo aaprubahan bilang operator. Bakit, Sir Jeff? No, bakit medyo kailangan pang umattend ng training? Siyempre, gusto namin maging handa kayo bilang operator.
Kasi bakit? Hindi naman porkit mura lang binayad nyo, 16,888, hindi natin siseryosohin to. Malaki ho ang pwede nyo kitain dito. Tama? At saka sa lahat ng negosyo, kailangan natin pag-aralan to para smooth ang pag-arangkada ng inyong Tok franchise na negosyo. Di ba? Alright. So, klaro yan ha? Okay. So, ngayon, pagkatapos nyo maging operator, ayan na, di ba, nag-sign up na kayo, na-approve na kayo ng operator. Ano-ano yung dalawang unang bagay na gagawin mo? Alright. Una, kapag operator ka na, kailangan ka nang magkaroon ng mga rider. Okay? Sino ang maghahanap ng rider? Siyempre, ang mga operator ang maghahanap ng rider. Napakadali lang kung maghanap ng rider. Bakit? Tutulungan namin kayo. Magbibigay ho kami sa inyo ng mga mga poster, at saka mga video na magagamit mo, na ipopost mo sa Facebook, no? Para makapag-recruit ng mga rider. Pangalawa, pwede ho naman kayo tumawag sa mga kaibigan nyo para maghanap ng referral. Sino ba nangangailangan ng trabaho? Kailangan ko, may sarili siyang motor. Kailangan ko na meron siyang NBA clearance. Kailangan ko na yung lisensya na professional driver's license. So, di ba? Pwede siya mag-apply sa akin bilang rider. Okay. Ayan, yan po yung una. Alright? So, ngayon, pangalawa, kailangan mong gawin, no? Bilang operator, kailangan mo na mag-load up or mag-top up. No? Kailangan mong loadan yung tinatawag niyong Tok Franchise Operator Wallet. Di ba? So, kailangan yung lagyan ng load yon. Magkano ho? Minimum 5,000 pesos. O, di ba? Para saan ho yung tinatawag na load wallet, okay? Ganito po yan. Kasi bilang ikaw ay isang operator, pwede ka na mag-recruit ng hanggang 100 na mga riders, di ba? Ngayon, kailangan mo mag-load ng 5,000 pesos sa inyong operator load wallet. Kasi kapag kayo ay nag-load, no, sa inyong operator load wallet, yung load na yan din yung papasa mo kapag humingi na ng load yung mga riders mo, okay? Minimum 500 pesos so yung pwede nyo i-load sa mga riders nyo. Bakit kailangan ng load? Kasi yan po ang mag-activate sa kanila para magkaroon na ho sila ng biyahe sa ating system. Alright? Mamaya ho i-discuss ko yan. Pati sa technical training, i-discuss namin yan bakit importante ho na merong load. O, diba? Para saan ba yan? Okay? So next po. Ayan. Ngayon, operator na kayo. O, diba? So, balikan natin yung kanina yung sinasabing ipapadala sa inyo sa email yung tinatawag na credential. Di ba? Importante yung credentials na yun. Kasi kapag kayo po ay approved, no? Approved na kayo bilang isang franchise operator ng TokTok, matatanggap nyo na po yung inyong tinatawag na TokTok Operator Portal Link. Okay? Matatanggap nyo na yan. Ito ho ay hindi yung pina-forward, hindi yung pina-post sa Facebook to. Hindi ho ito binibigay sa mga friends and families, hindi. Itong operator portal link ng TokTok, ito ho yung link nyo, ito ho yung tools nyo, ito yung computer system nyo na magagamit nyo bilang operator para mapatakbo ng maganda yung negosyo. Tama? So anong gagawin? I-click nyo ho yung link at kapag kinlik nyo ho yung link, tatanungin kayo ng username and password. Yung link po kasama ng username nyo at yung password nyo, yan ho ang ipapadala rin sa inyo, sa iyong email, once na-approve na kayo as an operator. Kung ano pa yung username and password na nakasulat dun sa link na pinadala sa email, yun po ang ilalagay nyo dito. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo, ulitin ko i-click nyo yung TokTok Operator Portal link na pinadala sa email. Pangalawa, ilalagay nyo kung ano yung username at kung ano yung password na pinadala rin sa email. At kapag click nyo yung sign in, automatic dadalhin ho kayo dito. Ito na ho yung sample ng tinatawag na technical training ng TokTok. Pero hindi pa ito yung kabuuan. Sample lang ho to, teaser lang. Di ba? Pag click nyo ho yung link at nag-login kayo, username and password, makikita nyo na po ito. Ito na po yung itsura ng TokTok Operator Portal. Di ba? Ngayon, ito po yung dashboard. No? Ito po yung portal nyo. Hanapin nyo lang yung transaction, yung pangatlo. Kasi kailangan natin mag-load bilang sa ating operator wallet, no? I-click nyo yung transaction. Pagkatapos yung i-click yan, automatic lalabas na itong mga to. Ano to? Ang tawag dito, transaction submenu. I-click nyo itong top upload.
Alright? Etong top upload, dito ho nyo loloadan ang inyong wallet. Alright? So, minimum ho 5,000 pesos ang iloload nyo bilang operator at yan din kasi ang ipapasa nyo, no? Sa inyong mga rider. Magkano naman ang ipapasa or isesend sa tinatawag na rider's load kapag sila ay nag-request na handa ng bumiyahe? Minimum ng 500 pesos. Di ba? Ngayon, ang maganda dito sa TokTok, sabi nga, 7% ang pwedeng kitain ng mga operator. Saan nila kinikita yon? Sa bawat successful delivery ng kanilang mga riders. Pero ang maganda dyan, alam nyo ba na advance na hong binibigay ng TokTok, alright? Yung inyong kita, ang inyong 7% bilang operator. Ganito yan. Kapag kayo po ay nag-load sa inyong operator wallet, kapag kinlik nyo po itong top upload, no? Nag-load kayo ng 5,000. Ang darating po na load, hindi ho 5,000. Ang darating ho, sinama na rin ho yung kita yung 7%. So ang darating ho is 6,750. Ibig sabihin, kumita ka na doon ng 1,750. So yun ho yung 5%. Ay sorry, yun ho yung 7%. Ngayon, kung kukumpitin nyo sa calculator yan, ba't ganun? 5,000, ang 7% ng 5,000 parang 350 lang. Tama, di ba? Mali ho yun, di ba? So, ang tamang, may formula kasi tayo dyan. Ang formula natin, ito ituturo namin mamaya sa technical training, pero para lang malaman nyo, simple lang formula. Kung magkano niload mong amount, no? Example, 5,000 pesos sa wallet mo, i-divide mo na yung 20% doon. No? Tatanggalin na natin 20%. Okay? 5,000 divided by 20%, tapos i-multiply mo ng kita mo ng 7%. At doon mo makikita yung tubo mo, 1,750. Okay? Di ba napakaganda? Ngayon, yan ho yung isa-send mo sa iyong mga rider kapag nag-request na sila ng load. Paano magiging pera yon? Simple lang. Di ba? Kapag binibenta mo na yung load na yan sa inyong mga rider, di ba? Nagtumawag siya, pwede mo mag-request ng load, 500 pesos, o sige, sabihin mo sa kanya, o sige, bago ko padala sa ito, mag-deposit ka na or mag-send ka na sa GCash ko. O di ba? O kaya magpadala ka na sa bank account ko. Pag natanggap na ni operator, no, yung bayad, doon na ngayon ipapadala. So nagiging pera na siya every time na may nagpapaload na ng rider. O di ba? So mamaya malalaman niyo lahat yan sa ating TokTok Operator Technical Training. Okay, proceed na muna tayo. Ngayon, why do we need to top up load? Kagaya na in-explain ko kanina, yung load po, no, loading your TokTok franchise operator wallet, no, will enable you to send load credits to your rider. Ito po yung ginagamit ng lahat, no? Mapa yung mga delivery service na naka-green, naka-orange, naka-pink, naka-red, naka-blue, load wallet po lahat yan. Okay? Isipin mo lang para ka nagpapadala ng cellphone load, no, di ba? Kung ikaw ay retailer ng cellphone load, pag ikaw po ay bumili ng load para ilagay po sa retailer SIM, no, or retailer load wallet, di ba, pumapasok na rin po yung tubo nyo doon, yung kita nyo, di ba? So, nagiging pera yun kapag may nagpapaload sa'yo, di ba? Ganun lang po yun, okay? Load credits will enable your riders to accept and perform their delivery tasks and for you to earn as a TokTok franchise operator. Ganun po simple, okay? Ngayon, paano ba tayo kumikita? Okay, ito na. Sample computation bilang isang TokTok operator, okay? Tandaan nyo, 7% ang kinikita ng isang TokTok operator saan? Mula sa delivery ng kanyang mga riders. O diba? 7% sa delivery fee ng kanyang mga riders. Diba? Pag TokTok operator ka na, kukuha ka na ng mga rider. Ang isang TokTok operator account ay pwede lang kumuha ng maximum ng 100 riders. May nagtanong sa akin, Sir Jeff, paano kung gusto ko ng 200 rider? 100 lang maximum. Simple lang, di pumili ka pa ng isa pang account para magkaroon ka ng pangalawang account ng operator. Magbayad ka ulit ng another 16,888 para another 100 slot ng mga riders. Di ba? Kayong bahala. Ngayon sa computation na pinapakita ko dito, 20 lang ho
yung mga riders, hindi yung 100 conservative lang para pakita ko sa inyo kung gaano kagandang tignan. 20 lang yung mga riders. I-multiply mo ng 10 daily deliveries, no? Kada isang mong rider nakaka-10 delivery lang. Ganun lang mo, no? Napaka-konti niyan kasi yung mga riders gusto nila mas marami pa dyan. Kasi pag mas marami silang delivery, mas malaki kita nila. Ngayon, sabihin natin, kada isang delivery na rider mo, 150 pesos ang delivery fee. At i-multiply mo yung 7% mo. At i-multiply mo ng 30 days. Ito ang pwede mong kitain as a TokTok online franchise operator na nasa bahay ka lang. O di ba? 63,000 per month. Alright? Ngayon, etong tanong. Kailangan ba araw-araw mag-report ang mga riders sa'yo? Hindi. Online tayong lahat. Hindi kailangan mag-report ng rider sa'yo. Bilang operator, wala kang quota dito. Hawak mo yan. Ikaw ang nagdedesisyon kung magkano gusto mong kita. Diba? Bilang rider ba, may quota ba? Walang quotang rider. Nung kagaya ng operator, wala din ng quota. Nasa sa inyong desisyon. Kung gusto niyo mas marami ang kita, itong gawin mo bilang operator. Kumuha ka ng mas maraming rider. Kasi kapag mas marami kang rider, mas maraming deliveries ang pwedeng mangyari. At kapag mas maraming deliveries ang nangyari, doon mas malaki ang kita. Alright? So dito, pinapakita ko, not bad, di ba? Extra 63,000 sa isang buwan, saan pupulutin yan? At pwede pang lumaki na lumaki yan. Di ba? Alright. Okay? Ngayon, balik tayo dito ha. Information about TokTok operator. Okay, unang-una, ang isang TokTok operator account, meron lang siyang maximum, pwede lang siyang tumanggap ng maximum na 100 riders lang. Alright? Kung gusto niyo madagdagan yan, edi kumuha ka pa na isa pang account. Pangalawa, ang isang TokTok operator contract ay renewable annually. No? Ibig sabihin, lahat ng operator ng TokTok, once na nag-active na yan, kailangan nila mag-renew na kontrata. Okay? So, ngayon, magkano ang renewal fee sa kontrata? Hindi pa namin alam as of the moment. Kasi bakit? Ang gusto ng ating mga bossing, gusto nilang surprising na lang kayo na hindi pala ganun kamahal. No? Mura lang po ang pag-renew ng contract. Pangatlo, bilang TokTok operator, ikaw rin ay considered as TokTok online franchisee. At ang malupit niyan, kumikita ka na ng 7% as an operator, pwede ka pa rin kumita ng additional 3% as an online franchisee. Paggamit mo lang inyong personal delivery link at saka referral code sa mga kaibigan ka, mag-anak, kakilala mo, yes. O, diba, hindi mo nawada sa operator yan. Meron din silang sariling personal delivery link at referral code. Okay. Ngayon, ito maganda. Ang isang online franchisee ng TokTok, wala hong renewable ng contract yan. Wala ho. Forever yan, tuloy-tuloy. Di ba? Ang operator lang na meron. Di ba? Ngayon, kung hindi ka nag-renew ng contract, masususpend yung operator account mo, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagiging online franchisee mo. Malinaw ha? Alright, malinaw. Ngayon, dahil bago pa lang ang TokTok, for the next 30 days, no, bigyan nyo kami hanggang second week ng January, dito lang muna sa Metro Manila iikot ang ating delivery service. Pag sinabi mong Metro Manila areas, hindi lang po ito yung Manila, City of Manila. Marami ho yan. Quezon City, Marikina, Taguig, Pateros, Muntinlupa, Valenzuela, Malabon, Caloocan, yan po. Yan po yung mga Metro Manila areas. Mamaya isa-isay natin kung ano na yung mga yan. Okay? Ngayon, bilang isang operator ng TokTok, dahil franchise ito, meron tayong tinatawag na royalty fee na 5% sa bawat monthly gross income ng operator. Pero dahil mabait ho ang ating mga bossing, di ba, gusto nila tayong tulungan, for the next 6 months hanggang June 30, 2021, waive mo muna yan. Wala mo ng royalty fee para kumita muna tayo ng maganda. Di ba? Pagdating ng July 2021, doon na magsisimula ang royalty fee. O klaro yun ha? Okay. Ngayon, may nagtanong sa akin, Sir Jeff, ngayon alam ko na kung paano maging isang TokTok online franchise operator at paano maging isang TokTok, Sir Jeff, ngayon alam ko na kung paano maging isang TokTok online franchisee at saka kung paano mag-register bilang isang TokTok online franchise operator. Ngayon ang tanong ko, paano mag-apply bilang rider? Okay, kahit sino pwede mag-apply ng rider. Alright? At walang babayaran. Okay, wala kayong babayaran kung mag-apply ka ng rider. Simple lang ho.
Kapag operator ka na, ang una mong trabaho is mag-recruit ng mga riders. Tama? So, papadalan ka namin ng mga poster, ng mga videos na pwede mong i-post o pwede ka tumawag sa mga kaibigan mo, humingi ka ng referral kung sino ang gusto magkaroon ng trabaho bilang rider at kumita ng 80%. Meron at meron, marami yung mag-apply. Maniwala kayo sa akin, marami mag-apply. Ngayon, for example, may tumawag sa akin, "Hello sir, nakita ko yung post nyo sa Facebook. Naghahanap pala kayo ng rider. Gusto ko sana mag-apply. Meron na ho akong professional driver's license. Meron na ho akong NBI clearance. At yung motor ho nakapangalan sa akin, yung RCR. Paano mag-apply?" Okay. Ngayon, kailangan ba ni rider pumunta sa opisina ng Toktok o sa bahay ng operator? Hindi na kailangan. Ang gagawin mo bilang operator, ganito. O sige, ganito, gusto mag-apply? Papadalan kita ng tinatawag na rider application link. I-click mo lang yon at doon ka mag-apply. Okay? Para hindi ka na rin lumabas ng bahay mo. Okay, ganito yan. Sa inyong Toktok Operator Portal, no? Mamaya tuturo namin to sa technical training. Nandun po yung tinatawag na RAL. Ano yung RAL? Riders Application Link. Nandun na ho yan. Okay? Ang gagawin nyo lang, ikakopy nyo lang yon, copy-paste, tapos i-forward nyo lang yan sa rider na interesado mag-apply sa inyo. Ngayon, matatanggap niya yung link. Ang gagawin niya, i-click lang niya yung link. I-click lang. Pag i-click niya yung link, lalabas ito. Itong Toktok Rider Registration Form. Tatanungin yung kanyang pangalan, apelido, middle name, address, barangay, saan siya nakatira. Ito po. Tatanungin din po ano po yung professional driver's license number niya. O, di ba, kukopya niya yun, susulat lang niya dyan, tatype niya dyan. Pangalawa, importante ito ha, yung kanyang mobile number at saka email address. Dapat yun yung ginagamit niya. Hindi yung pwede mag-invento. O, di ba, kasi doon mo papasok yung mga information para maging Toktok rider siya. Okay? So, marami po tatanungin. Hingin pa siya ng picture, no? Picture ng kanyang professional driver's license, o di ba picture ng kanyang ORCR ng kanyang motor, tatanungin din yung type, brand ng motor, o di ba? At saka plate number, tatanungin. Okay. So, pati NBI clearance, okay? So, pag lahat yan na-submit niya, maghihintay lang siya ng 48 hours bago siya mapadalhan ng message na ganito. Congratulations, Katoktok. Your application as a Toktok rider has been approved. Okay, ida-download mo na yung app, no? Ng Toktok Riders app, ida-download na yan para makapagsimula ka na sa biyahe mo. Pag na-download na po niya yung app, automatic, i-schedule na namin siya ng training. Kami muna yung magti-training dito sa Toktok bilang kung paano ko gagalaw yung rider. Tama, di ba? Paano yung delivery, paano galawin yung app, etc. etc. Kami muna magti-training. And habang tinitraining namin yung mga operator, tuturuan din namin kayo mga operator kung paano nyo iti-training yung mga riders nyo kasi kayo mag-approve din sa kanila pagdating ng araw. Okay? At kapag ready na sila, no, approved na sila, active na ho sila, tatawag na ho sila sa inyo. "Hello ma'am, sir, ako po yung rider nyo." Makikita nyo na ngayon sa portal nyo, nandun yung pangalan niya, active na siya, yung status niya. Magsisimula na ho na ako ng biyahe. Okay, magre-request na ho ako ng load, padala nyo na ako ng load. Okay, magkano? 500 pesos ho. Okay, sige, ito yung GCash ko, no? O kaya, ito yung bank account ko, mag-deposit ka na ng 500 para mapadala na kita ng load. Ngayon, depende sa pag-uusap nyo kung paano. Yung iba ko kasing operator, ang ginagawa nila pagkatapos ng biyahe ng rider, doon na lang din-deposit yung bayad sa load, di ba? Hindi makakabiyahe yung rider nyo kung walang laman ng kanyang rider's load. Hindi ho siya makakatanggap ng delivery kung walang laman yung rider's load. Kaya kailangan nyo siyang loadan. Okay? Ngayon, eto na. Sinendan mo na ng load. Pang! Ayan, biyahe na siya ngayon. Di ba? Every time na magkakaroon siya ng delivery, automatic, 80% ang kita niya. Ibig sabihin, 100 pesos example, ang delivery fee, no, na isang package na i-deliver niya. 80 pesos doon, ibubulsa na niya. 80%. Tama? So yung 20, yung 20% na matitira, yun yung iipunin niya ulit. Okay, yun yung iipunin niya ulit sa lahat ng mga kanyang biyahe para mabayaran niya yung 500 pesos mo. Pero maganda ho. Para iwas ng problema, bayaran niya kaagad muna yung nire-request ng load bago ipadala sa inyo. Okay? So ganun ho.
ang rider malaki ang kinikita. Pwede mo siyang kumita as much as 1,500 pesos a day. Kung mas marami siyang delivery, mas malaki ang kanyang kita. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina. Sa ngayon, iikot muna ang ating mga riders, okay, sa Metro Manila areas muna. Ano yung mga Metro Manila areas? Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, Manila, Mandaluyong, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Quezon City, Marikina, San Juan, Pasig, Pateros, Makati, Taguig, Muntinlupa. Ayan po, umiikot muna dyan. Alright? After 30 days po, by the third week of January, magsisimula na po tayo mag-expand, di ba? NCR naman, kagaya ng Bulacan, di ba? Southern Laguna, yan. Pupunta tayo Laguna. So, unti-unti na expand. Kasi ang goal ng TokTok is nationwide, no? Ngayon, itong masarap. Operator ka, kahit saan kang operator. Nasa Manila ka, operator ka, pwede ka mag-recruit ng riders mo na taga Mindanao. Nasa Mindanao ka, pwede ka mag-recruit ng mga riders. Kung ikaw ay operator sa Mindanao, pwede ka mag-recruit ng mga riders mo na nasa Baguio. Kung ikaw ay nasa Hong Kong, nasa Dubai, pwede ka mag-recruit ng mga riders mo na nasa Manila. Yun ang masarap doon. Kasi sa operator, hindi nyo kailangan opisina. Cellphone lang, internet lang at nasa bahay ka lang, pwede ka na maging operator. At saka hindi nyo po kailangan magkita ng rider nyo. Yun ang masarap dito kasi online na lahat. Okay? So yan po. Ngayon balikan natin bago tayo magtapos. Kapag bumili ka ng package ng TokTok sa halagang special promo na 16,888, ang tawag sa iyo after mo i-register ang iyong account, ang tawag sa iyo is TokTok Online Franchisee. Kapag online franchisee ka na, diyan ka magsisimula, pwede ka nang kumita ng 3%. O di ba, habang hinihintay mo yung approval mo bilang operator, pwede mo nang i-share, i-post, ipamigay ang iyong personal delivery link at ang iyong referral code sa inyong mga kakilala, kamag-anak, kaibigan. At every time na nagbo-book sila gamit ang TokTok, may 3% ka nakita. Ngayon, kapag ikaw po ay nag-register at approve ka na as a TokTok operator, doon ka na ngayon kikita ng 7% mula sa successful deliveries ng mga riders mo. At saka kung mas marami ka pang oras at may motor ka sarili, pwede ka rin maging rider at kumita ng 80% outright sa mga magiging deliveries mo. Tama? Dito lang yan sa TokTok. Pero kung ikaw ay nag-apply lang bilang rider, no? May operator na nag-send sa'yo at gusto mo maging rider under that operator, wala kang perang babayaran. Kapag nag-apply ka, wala. Pero yung mga TokTok merchandise, for example, yung mga bag, di ba? Kailangan kasi yun eh. Kailangan magkaroon ka ng insulated bag. Yan po ay bibilin mo sa iyong operator, okay? Ngayon, pwede rin ipaloan sa inyo ng operator yan, depende. Ngayon, meron nung rider na akong kaibigan na kausap. Jeff, maganda yung TokTok ha. Ibig mo sabihin, pwede pala ako maging operator, online franchise at rider. E paano kung rider ako? Pwede rin ako maging operator? Pwede. Ang gagawin mo lang, bibili ka ng TokTok Delivery Service Package. Magkano? 16,888 para ma-enjoy mo lahat ng benefits ng TokTok. Alright? Ngayon, mag-register na po tayo ng ating sa pagiging TokTok operator. No? Mag-register na tayo. Pagkatapos yung bumili ng package, punta ka agad. No? Gawa na tayo ng personal delivery link at saka ng referral code. Padala sa mga kaibigan yan. Tapos mag-register na kaagad sa toktok.ph bilang isang franchise operator, no? Maging TokTok franchise operator. At umattend na po tayo sa ating technical training. Okay? Kahit mag-register ka lang, hindi pa na-approve, dapat ka nang umattend sa ating technical training. At mamaya-maya lang ho, ipapadala namin yung Zoom link, no? Sa mga nag-invite ko sa inyo kung saan po tayo pupunta para makapakinig ng operator technical training after nitong kasunod kaagad pagkatapos nitong live na to. Okay? So ito yung ating orientation. Mondays through Saturday. Itong napakinggan nyo, araw-araw to, Mondays through Saturday, alas 7 ng gabi. Okay? Followed by TokTok operator technical training sa Zoom. Alright? So bago tayo mag-technical training sa Zoom, okay, gusto ko lang, meron na tayo bibigyan ng konting oras para sagutin lang po yung mga ilang katanungan. Kasi usually, yung mga katanungan na to, sinasagot po natin sa technical training. Okay? Pwede po ba, galing kay Emalyn Fosbe, pwede po ba yung mga TokTok riders galing sa
iba-ibang provinces like 50 sa Manila, 50 sa Cebu. Yes, ma'am, o di ba? Okay. Kung ikaw ay operator, pwede kang kumuha kahit saan ng mga riders mo. Pero tatandaan mo natin kung saan muna umiikot yung mga rider, mas maganda doon muna tayo kumuha ng mga rider. For example, no? Sabi ko nga kanina, Metro Manila areas muna. Tama? Pag sinabing Metro Manila areas, ito, share ko lang po sa inyo. Alright? Pag sinabing Metro Manila areas, okay? Para kumita na rin po tayo kaagad. Okay, ito. Ayan, okay. Ito ho, pwede kayong mag-recruit ng rider kung siya ay nakatira no, sa Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, Manila, Mandaluyong, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, Makati, Pateros, Pasig, San Juan, Marikina, Quezon City. Kung saan siya nakatira dyan, yan muna ang ating recruited ng mga riders. Bakit? Kapag siya ay na-approve bilang isang tok-tok rider, pwede niyang ikutin lahat yan. Pwede niyang ikutin lahat yan. Tama? For the next 30 days, dito lang muna tayo sa Metro Manila areas. Kung ako ay nakatira sa Quezon City at ako isang tok-tok rider, pwede akong tumanggap ng delivery na Las Piñas or ng Muntinlupa or ng Makati or ng Malabon. Pwede ho. Ngayon, kapag meron na tayong, kapag okay na yung system natin at maglo-launch na tayo ng tok-tok sa mga iba-ibang lugar, for example, Mindanao, for example, Cebu, for example, Baguio, that is the time na pwede na tayo mag-recruit ng mga riders doon. Pero tama yung sinabi mo, ma'am, pwede yung 50% muna Manila, 50% din Cebu. Walang problema yan, ma'am. Pero sa ngayon, I suggest mag-recruit kayo ng mga riders nyo na taga rito ko sa mapa na pinapakita ko. Okay? Ayan. Alright. Okay. Next question. May monthly royalty fee na 5%. How about tax? O, di ba? Ayan po. No? Ang monthly royalty po na 5% ay ipinapataw lang sa ating mga online franchise operator. Ayan po, no? Pero naka-waive po siya ngayon. Naka-waive siya ng 6 months. Ibig sabihin 6 months, royalty free tayo, no? Wala man tayong babayaran. Hanggang June 30, 2021. Pagdating mo ng July, doon mo magsisimula ang royalty fee. Alright? Paano ho yung tax? Okay, simple lang ho. Dahil operator ho kayo, no? Kung kayo po ay nagfa-file sa BIR ng inyong income tax return, doon po kayo doon nyo rin ho yung ipa-file. Okay, lahat ng income nyo po na kasama rin ho yung tok-tok. Okay? Coach ADJ, saan po makakahingi ng link para sa mga nakapag-franchise na po? Okay, PhilAm, Salencio, Rosiana, ipapadala po yung link no sa ating sa ating group page, no? Sa madaling sabi, kung sino po yung nag-invite sa inyo, no, ipapadala po yung link doon. Di ba? Hingin niyo lang po yung link. Okay, as of the moment, no, binibigay na po namin yung link. Alright? Ayan, Julius Alex, salamat sa inyo. Question po, magkano po fixed rate, magkano per kilometer? May mga incentives ba? Pwede tanggihan ang deliveries? Naku, dami tanong. Okay. Magkano pong fixed rate? Malalaman nyo po, no? Iba-iba po yung fixed rate. Wala po tayong fixed rate, no? Makikita nyo po, iba-iba po yung ang rate natin, no? Yung kagaya ng flag down rate, magkano yung per kilometer, o di ba? Ayan po. Alright, so far, ang alam ko po, ang flag down rate natin is parang 60 pesos, o di ba? 60 pesos ang flag down, tapos per kilometer is 5 pesos, okay? So sa madaling sabi, competitive po tayo, no? Halos the same din tayo sa lahat ng delivery service dyan, di ba? Ngayon, magkano po per kilometer? 5 pesos po per kilometer. Estimated lang po, pero nagbabago yan kapag peak, no? Pag nagpi-peak po, no? Yan, pag peak ang delivery, no? Ayan. May mga incentives ba bilang operator? Kayo po ang magbibigay ng incentives niya sa mga riders niyo. Ayan, di ba? Pwede ba tanggihan ang deliveries? O di ba, nasa sa rider niyo ho yan. Kung tatanggihan nila yung delivery or not, di ba? Pwedeng tanggihan kung sobrang layo or what do you call this one? Sobrang layo or umuulan o bumabagyo. Pero ang maganda sa app natin, yung riders natin makakatanggap sila ng mga delivery assignments kapag malapit ito sa kanila. Kaya wala akong dahilan para tanggihan nila. Pero kung gusto ng rider kumita ng marami, pwede niya tanggapin lahat ng delivery assignments na lumalabas sa kanyang app. Alright? Daisy,
Greta, I hope I answered your question. Okay, salamat Sir Jeff, God bless. Okay, may question. Ano po ang gagamitin username and password to log in sa TokTok site? Okay. Wala po tayong username and password para makapasok ko sa TokTok site, pero meron po tayong username and password na magagamit para makalog in sa ating TokTok operator portal. Yung kagaya ng in-explain ko kanina, yung TokTok operator portal po at saka yung username and password, ipapadala po yan sa inyong email once na approve na kayo as an operator. So antabayanan niyo po ang inyong email, no? Pero kaya hindi pa po tayo na-approve bilang operator kasi kailangan pa po natin umattend ng mga trainings, o di ba? And after nyo umattend ng training, kapag kabisado niya, doon po kayo padadala ng congratulations, no? Approve na po kayo bilang operator. Ito na po ang inyong username and password at saka ang inyong TokTok operator portal link. Alright? Yan po. Okay. Ria, QT, kung may laman na yung JC wallet mo, pwede na ba yung ipang-load sa operator wallet? Yes, pwede ho. Maraming paraan para i-load ang JC, ang inyong operator wallet. Pwede yung through your JC Digital Wallet, real-time, credit card, debit card, real-time na po. Pero kung kayo ho ay magpapabank transfer, no? O kaya Cebuana, o kaya mga LBC, mga Mlulier, 24 hours po yun. Yung proseso na medyo matagal. Diba? Ayan ho. Okay, sir, how about Cebu? Ayan, Vic Takan. Okay. Vic, Cebu is one of the priority cities of TokTok. Yes. Buong Cebu yan, the whole Cebu Island, tama? Pero dahil bago pa lang na TokTok, kaka-launch pa lang natin, okay? 30 days muna dito sa Manila, then we'll expand gradually, no? NCR, Southern Tagalog, di ba? Visayas, yan, kasama ni Cebu. Antayin nyo lang po, no? Pero ngayon, Vic, kahit nasa Cebu ka, no? Kahit nandiyan ka sa Cebu, pwede ka nang mag-recruit, maging operator, at pwede ka nang mag-recruit ng mga riders mo na taga Manila. Yan ang maganda dyan, Vic. Okay? Alright. Okay. Julius, Alex, saan nyo po isi-share yung Zoom link? Isi-share ho namin yan, no? Sa mga tao nag-invite to sa inyo. Yan ho, di ba? Tanungin nyo na sila. Alright? Okay. Good evening po. Ask ko lang po, yung mga tools po ba ng rider tulad ng thermal bag, helmet, sticker operator, po ba mabibili? Okay. Maganda question to. Maricel Aguilar, okay. Yung mga gamit ng rider, kagaya ng insulated bag, no, o yung thermal bag na sinasabi mo, lahat yan, no, may mga vest, no, mga helmet, lahat po yan, binibili yan ng operator sa TokTok. Sa amin, sa company. Tapos yan po ay ibinibenta sa mga rider. Kailangan mo gamitin ng rider. Pero hindi ho maigpit ang TokTok. Ang kailangan lang ng mga rider is bilhin yung, sa simula, bilhin yung insulated bag. Tama? 2,000 pesos yung halaga nun. Kayo mag-uusap ng rider kung babayaran na niya ng cash or hulug-hulugan niya. Kayong bahala mag-usap dyan. Tama? Ngayon, kung meron siyang kahit anong helmet na suot na maayos, pwede naman yun. Tsaka na lang siya bumili ng TokTok helmet. Yung vest, hindi naman masyado. Tama, di ba? Ngayon, basta yung bag lang importante. Pero kung ako sa'yo, Maricel, siyempre gusto natin, pag TokTok ka, maayos. Tama, di ba? Okay. Kung ang recommended ko talaga, siyempre pati vest. Di ba? TokTok din. Bag, vest, o di ba? Yan. Lahat yan, bibili niya sa operator. At binibili yan ng operator sa TokTok. Alright? Yan. Kuya Joel Madridano, hi! Kamusta kayo dyan? Di ba? Nako, ito si Kuya Joel Madridano. Nako, marami na akong kinakausap yan ng mga gusto maging rider sa Quezon. Di ba? Ayan. Kuya Joel, ulitin ko ha. Kahit nasaan man kayong panig ng mundo ngayon, kahit kayo ay nasa abroad, no, pwede kayong maging operator at pwede kayong mag-recruit ng kahit isang rider sa buong Pilipinas. Yun ang masarap dyan. Okay, sir, saan po magpapaload si operator? O yan, Daisy, ako ba siya? Daisy, kagaya ng sinabi ko kanina, bubuksan mo iyong tinatawag na TokTok Operator Portal. Tapos i-click mo yung transaction at doon ka maglo-load, no, bilang operator para lagyan mo yung load wallet. Para mas maintindihan mo yung Daisy, kung ikaw ay nag-sign up na ng operator at di ka pa approve as an operator,
pwede kayong umattend maya-maya lang ng ating technical training. Okay? So guys, konting question na lang kasi magsisimula ng technical training natin. Ask ko rin po sana kung hindi po nakapangalan sa rider yung motor pero okay, ganito ha. Ganito. Maricel Aguilar, no? Sa mga nagtatanong, paano ho kung hindi nakapangalan sa kanyang motor? Unang-una sa lahat, kailangan mo talaga nakapangalan sa kanyang motor. Bakit? Nag-iingat po tayo kasi mahigpit sobrang LTO ngayon. Kaliwat kanan, pinapara yung mga nakamotor. Tama? Kasi sinicheck kung ito po ba yung car na po, hindi. Kung nakapangalan sa kanilang motor, walang problema, hindi paso yung lisensya, diretso, okay yan. Pero kung hindi nakapangalan sa kanilang motor, katakot-takot na iba pang dokumento hinihingi. Ang deed of sale, pwede naman yan, walang problema. Tama? Kung mag-asawa, sa asawa may-ari yung motor, papakita lang po ng marriage contract or certificate, walang problema yan. Di ba? Pero ang problema, kung ito ay sa kapatid mo or sa kapitbahay mo, yon baka pwede tayong magka-problema dyan. Kaya ang unang requirement na hinihiling natin is, sana mas maganda kung yung ORCR nakapangalan sa kanya. Di ba? Ayan. Ayan. Mylene Santiago, nag-purchase ako ng Tok franchise. Kaso wala ako sa Pinas. Pwede pa ipangalan ko sa kamag-anak ko sa Pinas? No! Ma'am, ganito lang po yung operator registration. Ma'am, ganito lang po. Hindi nyo naman kailangan na nasa Pilipinas kayo, ma'am, para maging operator. Hindi. No? Yan nga yung maganda. Kahit nasa ibang bansa ka, no? Pwede ka maging operator. Alright? Huwag mo ipapangalan sa kamag-anak mo, ma'am. Kasi bakit unang-una, baka hindi niya maintindihan yan. Ikaw yung nagbayad, kahit nasa ibang bansa ka, pwede ka maging operator. Iti-training ka namin. At saka, ulitin ko ha, linawin natin ha, hindi nyo kailangan humarap sa mga rider nyo. Yun ang masarap dito sa Tok. Hindi kailangan mag-report ng mga riders nyo. Yun kasi ang iniisip ng iba eh. Ay, hindi ko magagawa yan kasi nasa ibang bansa ako eh. Tama, di ba? Hindi. Ma'am Mylene, kahit nandyan ka sa ibang bansa, dapat maging operator ka. Pag-aralan mo to. Yung training naman natin, gabi-gabi naman to eh. O, di ba? Tsaka ka mag-recruit ng mga riders sa Pilipinas. Ganun lang kadali yun, di ba? I-guide namin kayo lahat. Pwede ba non-pro? Hindi Sir Vic, Tan-an, hindi pwedeng non-pro. Sorry yan kasi ang una kong tanong dati. At actually, nagulat kami. Bakit? Meron pong regulation ng LTO na kailangan po kapag kayo ay delivery service kayo, dapat ang lisensya na nagdi-deliver is professional driver's license. Ano po yan? Batas po natin ngayon yan. Okay? Kailangan professional driver's license. Kaya as much as possible, professional siya. Kung non-pro ka at gusto mo maging rider, edi mag-apply ka, i-upgrade mo sa professional. Punta ka sa LTO, madali lang naman yun eh. No, mag-change ka lang ng status from non-pro to professional. Para iwas na po. Okay, Penny, Pepito, Morera, clarifications na po. Pag nagkaroon po na renewal ng Tok operator, yung Tok operator lang po ang may renewal, pero yung 7-in-1 siya making product. Okay, yes, magandang question at napakaganda sagot. Okay. Pag nagbayad ka ng 16,888, tama? Tok online franchisee ka, tama? Okay, good. Plus, pwede ka maging operator, tama? Okay. Tapos, ngayon hanggang Lunes, meron ka pang bonus na show making online franchisee. Okay, very good. Ulitin natin, isa-isa natin ha. Yung yung yearly na Tok, what do you call this one? Operator, meron kong renewal yan, renewal ng contract, no? Operator lang, pero yung online franchising hindi. Alright? Yung sa Show My King, online franchising natin, tama? Meron din po sila naka-stipulate na renewal, no? Monthly po, no? Meron po doon, okay? Ayan po. Tingnan nyo na lang yung kontrata nun, pero mura lang po yun eh, di ba? Very, very mura lang. Alright? Ayan. Pero yung online franchisee ng Tok, yung kumikita 3%, wala kang renewal yan. Walang problema. Alright? Merry Christmas din. Non-professional license picture, pwede ba? Hindi ho, Sir Vic. Okay? Yan. Can we register as an operator without franchise ID number yet? Hindi ho pwede, ma'am. Kasi sa registration form ng online franchisee ng operator ng Tok, hinihingi po yung franchise ID or yung ID number.
Hindi ko kayo makaka-register na sa operator kung wala pong ID number. Okay, klaro? Paano ba makredit ang 3% and 7% earning of a franchisee? Okay, magkaiba yan ha. Yung 3% na kinikita mo bilang online franchisee is different sa 7% na kinikita mo sa TokTok. Yung 3% po na kinikita, okay, pumapasok po yan sa ating JC Wallet. Pero yung 7% po na kinikita, yan po ay pwede na maging cash. Every time na binibenta mo yung operator load mo, every time na naglo-load ka sa iyong rider. Di ba? Kasi paano mo siya lo-loadan? Manggagaling ka sa operator load. So every time na niloloadan mo siya, binabayaran ka na ng rider mo ng cash. Automatic, pang! Pera na kaagad. Yes na yes. Okay? At saka Celestina Obar, may dagdag ko lang na yung what do you call this one, yung 3% pwede mo siyang i-request, no? Ang cutoff po natin to Tuesday hanggang Monday. Tapos tuwing Wednesday po, pwede mong i-request na pwede mong request na in-cash. Ibig sabihin na in-cash, pinoprocess na yung commission mo at makukuha mo yung cheque ng Friday. Okay, last 2 questions na lang po tayo. May tracker system po ba ang TokTok app? Yes, napakaganda. Real time. Pwede mong ma-monitor lahat ng mga riders mo. Real time. Kung ano yung app na ginagamit nyo sa delivery app ng iba, no, mas maganda. Meron din tayo niyan. At bilang operator, lahat yan, magugulat ka, napakaganda. State of the art, high-tech po. Mamonitor mo lahat yan. Okay? Alright? Alright, very good. Okay. Nangyayari po ba, ito Arnel, ito malupit, no? Tingin ko si Arnel may balak mong i-rider. Laking kita niya. Nangyayari po ba yung rider ay walang nakuha na delivery job sa buong araw? Hindi o. Bakit? Ito as of the moment, di ba? Alright. Actually, meron na tayong mga riders, di ba? Alam niyo ba, ang TokTok po ay nag-average ng minimum na halos 600 to 600 to almost 1,000 deliveries every day. Yeah, ganun kalupit. So, Jeff, may tanong ako sa TokTok. Kapag ang TokTok franchisee po, paano kung si franchisee mismo ang mag-deliver? Magkano kita ko? Okay. Franchisee ako. May 3% ako. Yung 3%, kinikita niya yan every time yung kaibigan, kamag-anak, kakilala nyo, ginagamit ang inyong referral code at saka yun yung personal delivery link kapag magpapadeliver sila. Tama? Ngayon, kung ikaw ay magdi-deliver din, gusto mo maging rider, operator at rider ka na, kikita ka pa ng 80% outright. Alright? Kumikita ka na ng 7% sa bawat delivery because operator ka at kapag rider ka pa rin, that's another 80% outright commission. So kung totalin mo, 7% plus 3%, may 10% ka na at may additional 80% ka pa outright. Laki! Grabe. Okay, last. Okay. Please, thank you, Sir Jeffrey. Please, thank you, sir. Anong tanong? Sir, paano kung nasa ibang bansa, hindi naman kami nagbabayad? Walang problema. Sir, paano kung nasa ibang bansa, hindi naman kami nagbabayad ng tax? Walang problema, ma'am. Kasi pag nasa ibang bansa kayo, hindi naman kayo required magbayad ng tax. Di ba? Pagbalik nyo na lang, doon kayo mag-file ng BIR. Yan. Ask ko lang po, ang app from Dubai, hindi siya downloadable from App Store. Okay, Paul Christian E. Hindi mo kailangan mag-download ng app. Okay? Sir Paul, hindi nyo kailangan mag-download ng app ng TokTok kasi hindi ho applicable ang delivery ng TokTok dyan. Ganun lang ho kasimple yan. Kapag nasa Dubai ho kayo, operator ho dapat kayo. Hindi nyo kailangan mag-download ng delivery app ng TokTok. Period. Yung mga nandito lang sa Pilipinas na kamag-anak nyo, yun ang dapat mag-download ng app. Okay, klaro. Alright? Hello app! Tanong ko lang. How about TokTok operator? Sino daw po may liability sa rider just in case may problema? Check. Okay, ganito. Okay, ayan. Ang ganda ng tanong. Sino daw po may liability sa rider just in case may problema po sa checkpoint?
as you know, very common sa Pinas involve ang ibang delivery service na illegal drugs. Naku, masyadong advanced mag-isip. Pero tama na possibility. Okay. Okay, meron ba protection laban lang? Okay, ganito ho yan. Number 1. Alj, Gimpaya, salamat sa inyong tanong. Kasi ito si Alj, kagaya namin, concerned kami sa mga rider. Unang-una, kapag ito ay na-checkpoint at merong mga kontrabando na dala, syempre ito ay huhulihin. Tama. Pero hindi naman hinuli, kukulong yan eh. Magkakaroon ng investigation dyan. Tama? Unang-una sa lahat, no? Tutulungan natin yung operator na magkaroon ng investigation. Papasok dyan yung legal team ng TokTok. Okay? Pangalawa, iimbestigahan natin sinong customer ang nag-place ng order. Tama? Kung mapatunayan na wala naman talaga sala itong si rider, no? Wala naman talagang kaso na pwedeng na isampa sa kanya. Ngayon, sasagutin ko na rin sa mga nagtatanong ng insurance, paano ho? Yung mga insurance ng rider, okay, unang-una sa lahat, operator ho ang may sagot na insurance. Ang operator ho ang kukuha or mag-a-apply na tinatawag na accident insurance. Mura lang ho yun. 50 pesos lang ho, no? Per year ang bayad, no, sa mga insurance company. Kayo mag-a-apply niyan. 50 pesos per year lang. Huwag naman sana sa oras na ma-accident ang inyong rider, depende kung magkano yung mga, pero alam ko, minimum 100,000. Alright? So, yun po, okay? So, alright. So, guys, ganito, no? Alam ko marami pa kayong tanong, pero huwag kayong mag-alala. No? Pwede po natin ituloy ito sa lahat ng, operator na nag-register. Tutuloy natin yung mga tanong nyo sa ating, what do you call this one? Sa ating technical training, no? Ngayon na, okay? Sa mga nag-aabang din ho, no? Huwag kayong mag-alala, every day ho to, Monday to Saturday, alas 7 po yung orientation natin. I suggest ho, lagi niyong panoorin. Okay? Lagi niyong panoorin para madalas tayo matuto at doon natin sasagutin mga iba niyang tanong. Okay? So guys, salamat po. See you in a while sa ating TokTok technical training. No? Yung mga Zoom link, isi-send namin po. We're going to spend another 5 minutes before we start. Alright? Salamat po guys. See you later.